Ako si Jacob Maclon, 21 taong gulang, isang ika-4 na taong estudyante ng Computer Science sa Stanford University, Estados Unidos. Kung tinanong mo ako 3 araw na ang nakalipas kung ano ang Pilipinas, sasagot ako kaagad na ito ay isang umuunlad na bansa na may magagandang isla, masasarap na pagkain, ngunit may teknolohiyang 10 taon ang luma. Nasabi ko ang mga salitang ito sa isang seminar at lahat ay tumawa at sumang-ayon. Minsan akong nag-post sa Instagram story nang nagbakasyon ako sa Palawan 2 taon na ang nakalipas na may caption, "Kagagaling lang sa lupain kung saan mas mabagal ang internet kaysa sa pagong at libo-libo ang nag-like." Hindi ko kailanman naisip na nagkakamali ako hanggang sa lumakas ang pag-uga ng Boeing 777 ng United Airlines kung saan ako nakasakay habang kami ay nasa kalagitnaan ng Karagatang Pasipiko. Inihayag ng piloto na may tensyonadong boses na nasira ang emergency electrical system at kailangan naming lumapag ng emergency sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Napangiti ako ng mapait sa isip ko. Galing San Francisco papuntang Tokyo, napunta pa ako sa bansa na tinawag kong lupain ng pagkaantala. Tiningnan kami ng mga kasama ko sa biyahe, sina Lucas at Emily. "Matagal ba yan, Jacob?" tanong ni Lucas. "Sana 2 o 3 oras lang," sagot ko habang binubuksan ang app para i-check ang flight. Malaki naman ang naiya, hindi ba? Nanatili akong kumpiyansa hanggang sa lumapag ang eroplano at bumukas ang pinto. Bumaba ako sa automatic stairs. Ang unang amoy na tumama sa ilong ko ay amoy sampagita na hinaluan ng amoy ng ulan. Napakainit at humid ng hangin kaya dumikit sa katawan ko ang t-shirt ko. Ang init, bulong ko. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay ang tanawin sa harap ko. Ang mga opisyal ng paliparan na nakasuot ng dark blue suit ay nakatayo ng maayos. Bawat isa ay nakangiti at tumango ng magalang. Ang pinuno ng grupo ay nagtaas ng mikropono at nagsalita ng Ingles na may malinaw na accent, mabuhay at maligayang pagdating sa NAIA, mga pasahero ng FLUA 791. Ligtas kayo at aalagaan namin kayo ng lubos. Tiningnan ko si Lucas. Bakit parang organisado sila? Nagkibit balikat si Lucas. "Mamaya mo malalaman, baka pakitang tao lang." Dinala kami sa isang VIP lounge. Malawak ang kwarto, malamig, may cream-colored leather sofa. Sa mesa, may fresh orange juice, mga Filipino kakanin puto, suman, at isang English name card na nakasulat, "Welcome Mr. Jacob Maclon." Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang signal. 5G, full bar, kasing bilis sa Stanford. Napakunot ang noo ko. "Teka, bakit mas mabilis pa sa bahay namin?" Lumapit ang isang opisyal at ngumiti ng malapad. "Pasensya na po sa abala, sir. Ang eroplano ay aabutin ng 7 araw para maayos. Kami na po ang bahala sa hotel ninyo, libre po, kasama ang sundo, at unlimited internet SIM card sa loob ng 7 araw. Halos maiyak ako. 7 araw sa bansa na minsang minamaliit ko. Binuksan ko ang group chat ko sa mga kaibigan ko sa Stanford. Nag-type ako. Stuck ako sa Pinas ng 7 days. Lagot ang buhay ko. Sumagot ang mga kaibigan ko ng tumatawang emoji. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang malalaking eroplano na nakahanay, ang MRT na mabilis na tumatakbo, at isang giant LED screen na nakasulat, "The Philippines, experience the change." Tumawa ako sa isip ko. Anong change ang pinagsasabi nyo? Ngunit kinagabihan, sa hotel room malapit sa airport, binuksan ko ang Grab app sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nag-request ako ng taxi. Dumating ang kotse sa loob ng 3 minuto. Tumango at ngumiti ang driver at nagsalita ng Taglish. "Saan po tayo, boss?" Sinabi ko ang pangalan ng hotel. Tumango siya, nagpatugtog ng OPM ng mahina. Tumingin ako sa labas ng bintana habang nagmamaneho. Nakita ko ang maliwanag na kalye, ang mga kainan na bukas pa, at ang mga taong nagngingitian sa isa't isa. Naramdaman ko na may kakaiba, parang may magbabago. Ngunit hindi ko pa ito matanggap. Patuloy kong sinasabi sa sarili ko, 7 araw lang, babalik din ako. Hindi ko alam na ang 7 araw na iyon ay magiging 7 araw na magpapabago sa buhay ko. Araw 1, nagising ako sa Maynila na may inis. 7 araw lang. Mayroon lang akong 7 araw para makabalik sa Stanford para sa summer job interview ko sa Google. Kung mamiss ko yon, tapos ang lahat. Binuksan ko ang cellphone ko. May email galing sa advisor ko. "Jacob,
Huwag mong kalimutang isumite ang progress report bago mag-Biyernes. Naghihintay ang team ng Google. Napabuntong hininga ako. Inanyayahan ako ni Lucas at Emily na mag-breakfast sa hotel. Punong-puno ang buffet ng mga pagkaing Filipino na hindi ko pa nakita. Tapsilog, longganisa, champorado, na may lava egg, mabangong amoy ng puto. Kumuha lang ako ng sunny side up egg at toasted bread. Hindi mo susubukan? Tanong ni Lucas. Baka sumakit tiyan ko. Maikli kong sagot. Habang kumakain, nag-search ako sa internet. Best coffee in Manila. Lumabas ang bilyon-bilyong resulta. Pinili ko ang may pinakamataas na review isang lugar na malapit sa Makati. Tumawag ako ulit ng Grab. Ang driver ngayon ay isang babae, nasa 40s, nakangiti ng malapad. Sa Makati po, sir? Tumango ako. Nagpatugtog siya ng Pinoy pop at nagtanong, magtatrabaho ba kayo o namamasyal? Nasira ang eroplano namin. Matipid kong sagot. Mahinang tumawa siya. Ayos lang po, sir. Inaanyayahan po ng Maynila ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Siksikan ang traffic. Nag-iikot ang mga motorsiklo at makukulay na jeepney. May naglalako ng dirty ice cream sa tabi ng kalsada. Napabuntong hininga ako. Bakit ang gulo? Ngumiti ang driver sa likod ng rearview mirror. Magulo, sir, pero walang nagagalit. Tingnan niyo po. Matagal na ang traffic sa harap. Nagtatango ang driver para humingi ng paumanhin. Ang sasakyan sa likod, tumango pabalik para magbigay daan. Walang bumubusina, napahinto ako. Sa New York, kung ganito ang traffic, nagmumurahan na ang lahat. Dumating ako sa isang maliit na coffee shop, nakatago sa isang eskinita. Brick wall, lumang kahoy, baging na nakakalat sa kisame. Mabango ang amoy ng dark roast coffee, isang barista ang ngumiti at tumango. Magandang araw po. Ano po ang gusto ninyong inumin? Nag-order ako ng iced americano, ngumiti siya. Subukan niyo po ang beans namin mula sa Mount Apo, sir. May amoy orange po. Nagkibit balikat ako. Sige. Pagkatapos ng 3 minuto, inilagay ang baso ng kape sa harap ko. Masarap ito kaysa sa ininom ko sa Stanford. Kumuha ako ng litrato at nag-post sa story na may caption, Unexpectedly good. May nag-reply kaagad. Kaibigan ko sa Stanford, nasa Pilipinas ka pa ba? Isinara ko ang cellphone ko. Habang umiinom ng kape, binuksan ko ang laptop ko para magpadala ng progress report. Napakabilis ng wifi ng cafe, mas mabilis kaysa sa dorm ko sa US. Napakunot ulit ang noo ko. Bakit kabaligtaran ng pinaniniwalaan ko ang lahat? Tanghali na nang inanyayahan ako ni Lucas at Emily na maglakad sa SM Mega Mall. Sumama ako ng labag sa loob. Habang naglalakad, nakita ko ang isang higanteng billboard, PLDT, Globe 5G. Faster than your imagination. Tumawa ako sa isip ko. Talaga ba? Ginawa ko ang speed test. Ang bilis, 850 Mbps. Napanganga ako. Sa bahay, nagbabayad ako ng 100 sa isang buwan para lang sa 300 Mbps. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Kinagabihan, naglalakad kami pabalik sa hotel. Nakita ko ang isang batang babae na nagtitinda ng sampagita lay sa tabi ng kalsada. Nilampasan ko siya. Tumakbo siya at ngumiti. Kuya, bili po kayo ng sampagita. Napakabango. Umiling ako. Ngumiti siya, hindi nagalit, at tumakbo sa iba. Lumingon ako. Nagtatango siya sa lahat ng tumatanggi. Walang reklamo. Pakiramdam ko, sinuntok ako sa dibdib. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang cellphone ko at tiningnan ang mga review ng Pilipinas sa Reddit. Nakita ko ang isang thread na nagsasabing, huwag mong husgahan ang Pilipinas base sa nakikita mo sa balita o sa mga tourist photo. Mas malalim pa kaysa doon. Isinara ko ang cellphone ko. Nakatingin sa kisame. Patuloy kong sinasabi sa sarili ko, 6 na araw na lang, babalik din ako. Ngunit sa loob-loob ko, nararamdaman ko na may nag-iiba. Ang pader na ginawa ko, ang pader na tinawag kong kalamangan, ay nagsisimulang gumuho. Araw 3, nagising ako dahil sa isang email na nagpababa ng puso ko. Subject, Final Reminder, Google Summer Internship Interview. Sender, recruiting@google.com. Dear Jacob, hindi pa namin natatanggap ang kumpirmasyon ng inyong pagdalo sa interview bukas, 1 p.m. PST. Kung hindi kayo dadalo sa loob ng 24 oras, ituturing namin na nag-withdraw kayo. Bukas ang interview para sa pangarap kong trabaho, software engineer intern sa Google Mountain View na may sweldong libong-libong-libong sa isang buwan. Ang pagkakataong pinaghandaan ko sa loob ng 3 taon. Tumalon ako mula sa kama. Nanginginig ang mga kamay ko.
3:00 ng umaga sa California. Kailangan kong makabalik ngayon. Tumawag ako sa airline kaagad. Sumagot ang opisyal ng mahinahon. Paumanhin po, sir. Ang eroplano ay kailangan pang hintayin ang piyesa mula sa Singapore. Ang pinakamabilis po ay sa susunod na Sabado 5 araw pa. Halos bumagsak ako. Tinawagan ko si Lucas at Emily. Kailangan kong bumalik ngayon. Masisira ang Google job ko. Tumawa si Lucas. Kalma, Jay. Hindi ba sabi mo, luma ang Pilipinas? Ano ba naman ang ilang araw pa? Nagalit ako at gusto kong ibato ang cellphone ko. Nagdesisyon akong umalis mag-isa sa hotel. Nag-grab ako papuntang NAIA. Pupuntahan ko ang airline staff at mumurahin ko sila. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang app at naghanap ng backup flight. Puno ang lahat. Ang presyo, 50,000 pesos, wala akong ganoong pera. Siksika ng traffic sa harap ng Ayala Center. Nagtatango ang driver sa sasakyan sa harap. Ang sasakyan sa harap, nagtatango pabalik. Walang bumubusina. Mahigpit kong hawak ang cellphone ko hanggang sa pumuti ang mga daliri ko. Bakit? Bakit lahat sila nakangiti sa ganitong sitwasyon? Bakit walang nagagalit? Nakarating ako sa airport at tumakbo sa United Airline counter. Ang parehong opisyal na bumati sa akin noong unang araw ay ngumiti at tumango. Magandang araw po, Sir Jacob. Ano po ang maitutulong ko? Sumigaw ako nang hindi ko namamalayan. Kailangan kong bumalik ngayon. Ang interview ko sa Google bukas. Sinira niyo ang buhay ko. Tahimik ang silid. Lumingon ang mga pasahero sa paligid. Hindi nagalit ang opisyal. Ngumiti siya ulit at nagsalita ng mahina. Paumanhin po talaga sa abala, sir. Tutulungan ko po kayong maghanap ng ibang flight. Umupo siya sa harap ng computer sa loob ng 10 minuto. Maraming beses siyang tumawag sa loob ng opisina, mabilis magsalita sa Tagalog. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang ticket. Nakahanap po ako ng flight sa Philippine Airlines. Layover sa Incheon, South Korea, tapos diretso San Francisco bukas ng umaga. Inalis ko na po ang lahat ng cancellation fee at in-upgrade ko na po kayo sa business class ng libre. Napanganga ako. Ang ticket na P30,000 peso, binigay niya ng libre. Salamat po, nauutal kong sabi. Ngumiti siya ng malapad. Wala po iyon, sir. Mahalaga po kayo sa amin. Umalis ako sa counter na nanghihina ang mga paa. Nag-vibrate ang cellphone ko. Text galing sa nanay ko. Anak, naipadala mo na ba ang progress report? Naghihintay ang papa. Nagtakip ako ng mukha. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Naglakad ako pabalik sa lungsod. Hindi alam kung saan pupunta. Sa huli, umupo ako sa Root Coffee Shop ulit. Ang parehong barista ay ngumiti at tumango. Bumalik po kayo ulit, sir. Ano po ang gusto ninyong kape ngayon? Itinaas ko ang kamay ko para punasan ang mukha ko. Kahit ano na lang, naglagay siya ng isang baso ng hot latte sa harap ko. May maliit na disenyo ng Philippine Eagle sa ibabaw. Sumipsip ako. Mainit hanggang sa mapaso ang dila ko, pero may kakaibang init sa puso ko. Binuksan ko ang laptop ko at nag-type ng email sa Google. Humihingi ng reschedule ng interview. Dumating ang sagot sa loob ng 10 minuto. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon. Masaya kaming i-reschedule ito sa susunod na linggo. Mag-ingat sa biyahe. Napatingin ako sa screen. Bakit ang dali ng lahat? Tumingin ako sa barista. Bakit? Bakit lahat sila tinutulungan ako ng ganito? Ngumiti siya. Kasi magkasama po tayo. Isang maikling pangungusap, ngunit mas tumama ito sa puso ko kaysa sa anumang narinig ko sa mga seminar sa Stanford. Ininom ko ang kape ko ulit, hindi na nagmamadali. Tumingin ako sa labas ng shop. Nakita ko ang mga taong naglalakad, nagtatango sa isa't isa. Ang batang nagtitinda ng sampagita na tumatakbo ng nakangiti. Naramdaman ko na ang pader na matagal nang ginawa ko ay nagsisimulang gumuho. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Tama ba talaga ang pagkakaintindi ko sa mundo? Araw 4. Nagising ako nang hindi nag-set ng alarm clock. Nakabukas ng bahagya ang bintana ng hotel. Pumasok ang hangin ng Maynila kasama ang amoy ng sinigang at ingay ng tren na dumadaan. Kinuha ko ang cellphone ko, 9:30 AM. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nagising ako ng tanghali nang hindi nakakaramdam ng guilt. Binuksan ko ang group chat ko kay Lucas at Emily. Saan tayo ngayon? Sumagot kaagad si Lucas. Inanyayahan kami ng isang kaibigan naming Filipino na pumunta sa isang co-working space na tinatawag na Launchpad sa Makati. Sabi niya, maraming startup doon. Tingnan natin. Ngumiti ako. Sa isip ko,
Naririnig ko pa rin ang sarili kong pangungutya 3 araw na ang nakalipas. Ang mga Filipino startup siguro ay mga coffee shop na may cool na pangalan ng Wi-Fi. Ngunit sumagot ako, sige, sa MRT station sa Makati, magkita tayo. Nakatayo ako sa rehas, nakatingin sa mga tao sa paligid ko. Lahat sila ay nakadamit ng maayos. Ang ilan ay may laptop, ang ilan ay may iced coffee. Walang nakatingin sa cellphone nila at nakakunot ang noo, tulad ko noong nasa San Francisco. Lahat sila ay mukhang kampante. Ang launchpad ay nasa ika-4 na palapag ng isang lumang gusali. Pagbukas ng pinto, narinig ko ang mahinang tugtog ng acoustic OPM. Sa loob, punong-puno ng mahahabang wooden table. May mga kabataan na nagtatype ng code, may beanbag corner, may halaman, at may free coffee corner. Ang may-ari ng space, si Nico, nasa 25, ngumiti at tumango. Mabuhay, maligayang pagdating, taga Stanford. Napahinto ako. Paano mo nalaman? Ngumiti siya. Kwento ni Lucas. Inikot ako ni Nico. Mayroon kaming higit sa 100 teams dito, Jacob. Karamihan ay nag-aayos ng totoong problema ng mga Filipino. Dinala niya ako sa unang team na tinatawag na AgriConnect. 2 binata ang nagde-demo ng app sa isang magsasaka. Ginagamit ng app na ito ang AI para mag-analyze ng litrato ng dahon ng bigas mula sa kamera ng cellphone. Masasabi ka agad kung ano ang sakit ng bigas at anong gamot ang kailangan. Napakunot ang noo ko. Bakit hindi gumamit ng drone o satellite tulad sa US? Tumawa ang isang binata. Ang drone ay nagkakahalaga ng 100,000. May pera ba ang mga Filipino farmer para bumili noon? Ngunit lahat sila ay may cellphone. Tumahimik ako. Ang susunod na team ay Comic Pilipino. Gumagawa sila ng app para sa pagbabasa ng Filipino comics. Mayroon kaming 10 milyong user sa ASEAN, sabi ng isang babae na nakangiti. Itinaas ko ang kilay ko. 10 milyon? Oo, sabi niya. At nagbabayad kami sa mga Filipino author ng milyon-milyon sa isang buwan. Nagsimula akong makaramdam na parang sinampal ako ng mahina. Ang huling team ay MediQ. Isang binata na nakasalamin ang nag-present sa akin. App po ito para sa pagkuha ng pila sa ospital. Hindi na kailangang maghintay ng mga pasyente maghapon. Nagtanong ako, paano ang mga malalaking ospital tulad ng Philippine General Hospital? Ngumiti siya. Ginagamit nila ang app namin, sir. Pati na ang lahat ng pampublikong ospital. Napanganga ako. Tinapik ako ni Nico sa balikat ng mahina. Iniisip mo, wala kaming teknolohiya sa Pilipinas, Jacob? Meron kami, pero hindi kami nagyayabang. Ginagawa namin itong angkop sa buhay ng mga Filipino. Umalis ako sa launchpad ng 3 p.m. Tuliro ang utak ko. Nag-grab ako papuntang Quiapo Market nang hindi ko namamalayan. Habang nasa biyahe, nagpatugtog ng Pinoy hip-hop ang driver. Nagtanong ako, Kuya, gumagamit ka ba ng mga app na ito? Tumawa siya. Araw-araw, sir. Grab Food, Food Panda, MediQ. Ang asawa ko, nagtitinda ng gulay. Ginagamit niya ang AgriConnect para i-check ang mga tanim niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang sign na Philippines 4.0. Sa unang pagkakataon, hindi ako tumawa. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel, binuksan ang laptop ko at nag-search Filipino Startup Unicorn. Lumabas ang mga resulta, Ayala Group, PLDT, Globe, Revolution, Pre-Crafted. Sinara ko ang laptop ko at umupo ng matagal. Kinuha ko ang cellphone ko. Binura ko ang lahat ng lumang story na sinulat ko para mangutya sa Pilipinas. Nag-type ako ng bago. Day 4 in Manila. I might be wrong about everything. Nag-post ako. May nag-comment ka agad. Kaibigan ko sa Stanford. Kinulam ka ba? Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, hindi pilit. Noong gabing iyon, nanaginip ako na naglalakad ako sa launchpad. Lahat ay nakatingin sa akin at nagtatango. Tumango ako pabalik. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Parang may isa pang pader ang gumuho. Araw 5. Nagising ako ng maaga nang hindi nag-set ng alarm. Nakabukas pa rin ang bintana. Pumasok ang hangin. May amoy ng kare-kare mula sa baba. Binuksan ko ang cellphone ko. May text galing kay Nico. Kuya, free ka ba? May demo day ng bagong batch ng startups ngayon. May upuan na ako para sa'yo. Gusto mo bang manood? Sumagot ako kaagad, sige. Nagbihis ako. Puting t-shirt, shorts at tsinelas na binili ko kahapon sa palengke sa halagang 150 pesos. Sinundo ako ni Nico sa electric scooter. Nagulat ako.
Ito ang gamit mo? Ngumiti siya. Tipid sa gas at nakakapasok sa lahat ng eskinita. Sumakay kami sa mga eskinita papuntang isang tower sa Makati CBD. Matataas ang mga gusali, ngunit sa loob, punong-puno ng mga batang wala pang 25. Sa stage, may isang dalaga na may mahabang buhok, si Mina, na nagpe-pitch. Gumagamit ang app namin ng AI para i-detect ang emosyon mula sa boses ng mga jeepney driver. Kung pagod o stress ang driver, magpapadala ang app ng alert para magpahinga at magpadala ng relief driver kaagad. Itinaas ko ang kilay ko. At pumapayag ang mga driver? Ngumiti siya. Oo sir. Kasi kung itutuloy niya ang pagmamaneho, baka maaksidente. Ang compensation mula sa insurance ay mas mataas kaysa sa pamasahe pa. Ang mga nakikinig ay pumalakpak ng malakas. Ang susunod na team ay isang binata na nakasalamin, si Paulo. Gumawa kami ng app para mag-redirect ng sobrang pagkain mula sa mga kasalan o handaan sa mga ulila at homeless. Nakababawas kami ng 1,000,000 kilo ng food waste sa isang taon. Mahina akong nagtanong kay Nico, bakit hindi nila ibenta ulit? Tumawa si Nico. Hindi kasing laki ng kita ang kabutihan. Napahinto ako. Pagkatapos ng event, dinala ako ni Nico sa isang karinderya sa tabi ng kalsada para mag-lunch. 40 lang ang bawat plato, ngunit napakasarap kaya kumuha ako ng 3 karagdagang plato. Habang kumakain, nagtanong si Nico. Naisip mo ba kung bakit kailangan ng American startup ng $1 billion na investment pero ang Filipino startup, 10 million lang, ay nakakabuhay na? Umiling ako. Kasi gumagawa kami para mag-ayos ng totoong problema, hindi para sa valuation, patuloy niya. Nakita mo ba ang Grab? Nagsimula sila sa taxi sa Maynila. Ngayon, mas malaki na sila kaysa sa Uber sa Southeast Asia. Itinaas ko ang kamay ko para makipagtalo, ngunit naipit ang mga salita ko sa lalamunan. Kinagabihan, dinala ako ni Nico sa isang pampublikong ospital. Napakunot ang noo ko. Bakit tayo nandito? Para makita ang Medicue sa totoong buhay. Sa loob ng ospital, maraming tao, ngunit walang mahabang pila. Lahat ay nakaupo at nakatingin sa cellphone. Ngumiti ang nurse. 3 tao na lang po ang pila ninyo, sir. Nagtanong ako sa matandang pasyente sa tabi ko. Hindi nyo na kailangang maghintay simula alas 5 ng umaga? Tumawa ang matanda. Hindi na sir, malinaw na sinasabi ng apang pila ko. Nagkape muna ako bago pumunta. Umalis ako sa ospital na nalilito. Noong gabing iyon, umupo ako sa gilid ng Manila Bay. Maraming tao, ngunit walang nagtutulakan. Lahat ay ngumingiti at nagtatango sa isa't isa. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang email mula sa Google. Ang interview ay na-reschedule sa Miyerkules. Nag-type ako. Thank you for the opportunity. I will join. Pagkatapos, binura ko ang mensahe. Binuksan ko ang chat ko sa mga magulang ko. Nag-type ako. Baka magtatagal pa ako rito sa Pilipinas, pa. Sumagot kaagad ang nanay ko. Bakit anak? Tumingin ako sa ilog na sumasalamin sa ilaw at nag-type ako. Kasi ngayon ko lang nahanap ang hinahanap ko sa loob ng 4 na taon. Pinindot ko ang send. At tinatango ko ang Manila Bay nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa loob ng maraming taon. Nanaginip ako na naglalakad ako sa launchpad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanonood. Nagpe-pitch ako ng sarili kong ideya at lahat ay nagtatango sa akin. Araw 6. Nagising ako dahil sa malakas na tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng hotel. Maitim ang langit, parang alas 5 pa rin ng umaga. Binuksan ko ang cellphone ko. May text galing kay Nico. Kuya, dadaan po ako para dalhin ka sa isang lugar ngayon. Kailangan mong gumising ng maaga. Malakas ang ulan, ingat sa daan, madulas. Sumagot ako. Handa ako. Nagsuot ako ng puting t-shirt, shorts at tsinelas na binili ko kahapon sa palengke. Sinundo ako ni Nico sa parehong electric scooter. Pero sa pagkakataong ito, may 2 raincoat kami. Nagmaneho kami sa gitna ng ulan, patungong Quiapo. Napakalakas ng ulan kaya baha ang kalsada hanggang tuhod. Napakahaba ng traffic. Nagreklamo ako. Kanselado siguro ito ngayon? Tumawa si Nico. Hindi po kami nagka-cancel dahil sa ulan, kuya. Hindi nagka-cancel ang mga Filipino dahil sa ulan. Nagmaneho kami sa mga maliliit na eskinita hanggang sa nakarating kami sa isang lumang bodega na ginawang makerspace. Sa loob, tuyong-tuyo. Mayroong higit sa 10 kabataan na gumagawa ng drone mula sa kawayan at murang motor na galing sa China.
Ang leader ng team, si Paulo, 17 taong gulang, ay ngumiti at tumango. Magandang araw po, kuya. Ngayon, magpapadala kami ng drone para maghatid ng gamot sa isang isla para sa pasyenteng may diabetes. Napakunot ang noo ko. Kahit umuulan ng ganito, puwede pa rin? Ngumiti si Paulo. Oo po. Nilagyan namin ng waterproof bag. Pagkatapos ng 10 minuto, lumipad ang maliit na drone sa gitna ng ulan. Nakatayo ako, tulala. Bumulong si Nico. Ang drone na ito ay nagkakahalaga ng wala pang 10,000 peso pero nakakasalba ng buhay araw-araw. Sinundan ko si Paulo sa kabilang kwarto. May isang batang babae na nagtatype ng code sa isang lumang computer. Nakasulat sa screen, Real-Time Flood Alert System. Siya si Maria, 16. Ginawa ko po ang app na ito, kuya, kasi noong nakaraang taon, binaha ang bahay namin, napakabilis ng tubig, walang nag-warning. Nagtanong ako, paano ang school? Ngumiti si Maria. Nag-online class po ako sa gabi. Sa umaga, gumagawa ako ng project. Tumahimik ako. Tanghali na at patuloy pa rin ang ulan. Dinala ako ni Nico sa isang karinderiya sa isang eskinita para kumain ng batchoy. Maliit ang kainan. 4 na mesa lang. Isang ate lang ang gumagawa ng lahat. Nagtanong ako, may kumakain pa rin ba kahit umuulan ng ganito? Nagdala siya ng bowl. Oo, sir. Mas masarap kumain ng batchoy kapag umuulan. Kumuha ako ng unang subo. Napakatamis ng sabaw kaya napapikit ako. Mahinang nagtanong si Nico. Naisip mo ba, kuya, nasa US, tumatakbo tayo ng napakabilis pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Tumango ako nang hindi ko namamalayan. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang email mula sa Google ulit. Sa pagkakataong ito, may attachment, offer letter. Software engineer intern. Binuksan ko. Sweldo, 8,500 sa isang buwan. Start date, July 1st. Mountain View. Matagal akong nakatingin sa screen. Binuksan ko ang chat ko sa mga magulang ko. Nagtype ako. Hindi na siguro ako babalik, mapa. Sumagot kaagad ang nanay ko. Bakit, anak? Naghihintay pa ang papa sa sulat ng rekomendasyon para sa Google. Nagtype ako ulit. Kasi ngayon ko lang nahanap ang lugar na gusto ko talagang manatili. Pinindot ko ang send at isinara ang cellphone ko. Nagpunta ako sa balcony ng kwarto ko. Patuloy pa rin ang mahinang ulan. Ang mga ilaw ng Maynila ay sumasalamin sa baha sa kalsada. Itinaas ko ang kamay ko sa hangin. Salamat sa ulan na naging dahilan para maligaw ako. Noong gabing iyon, nanaginip ako na lumipad ang drone ni Paulo at huminto sa harap ng kwarto ko. May mensahe galing kay Maria na lumabas sa screen ng drone. Kuya, huwag mong kalimutan, may lugar ka rito. Nagising ako na may luha, pero luha ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, araw 7. Nagising ako dahil sa tuloy-tuloy na notification ng cellphone ko. Punong-puno ang screen ng email mula sa Google. Sa pagkakataong ito, direkta galing sa recruiter, si Michael. Subject, Urgent Google Internship Final Confirmation. Jacob, kailangan namin ng sagot ngayon. Kung hindi ka sasagot sa loob ng 18 oras PST, ibibigay namin ang pagkakataon sa iba. Alas 4 AM sa California. Mayroon lang akong 14 na oras. Tumibok ng malakas ang puso ko. Ito ang pagkakataong hinintay ko sa buong buhay ko. Ang posisyong ipagmamalaki ng mga magulang ko. Ang sweldong magpapabili sa akin ng bahay sa edad na 25. Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay. Binuksan ko ang laptop ko. Nagtype ako ng email ng pagtanggap. Dear Michael, thank you for the offer. I gladly accept. Nag-hover ang daliri ko sa enter key. Ang mga imahe ng huling 6 na araw ay lumabas sa utak ko. Si Paulo, 17, na gumawa ng drone para tumulong sa mga pasyente. Si Maria, na nag-code para iligtas ang bahay niya mula sa baha. Si Nico, na nagsabing ang trabaho ay para sa totoong problema. Ang tindera ng batchoy na nakangiti sa gitna ng ulan. Binura ko ang lahat ng sinulat ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Nico. Kuya, may kailangan tayong pag-usapan kaagad. Sumagot siya kaagad. Magkita tayo sa coffee shop. Nandito na ako. Nag-grab ako sa gitna ng patuloy na ulan. Nakarating ako sa cafe. Naghihintay si Nico na may 2 tasa ng kape. Bumagsak ako sa upuan. Binigyan ako ng Google ng huling pagkakataon. Kung hindi ako sasagot ngayon, tapos ang lahat. Hindi nagsalita si Nico. Inabot niya sa akin ang kape. Sumipsip ako.
Ang lasa ay tulad ng unang araw na nagpamulat sa akin. At gusto mo bang bumalik? Tanong niya ng mahina. Tahimik ako ng matagal. Kung babalik ako, makukuha ko ang lahat ng pinangarap ko. Pero kung mananatili ako, hindi ko alam kung ano ang makukuha ko. Ngumiti si Nico. Nagtanong ka ba sa akin kung bakit hindi ako nagtrabaho sa malaking kumpanya sa US? Umiling ako. Kasi, nagtrabaho na ako sa Silicon Valley noong 19 na ko, kuya. 6 na buwan. Mataas ang sweldo. Libre ang pagkain. Marangya ang tirahan. Pero bawat umaga, gumigising ako at nararamdaman ko na kailangan ko na namang tumakbo. Tumatakbo para sa numero. Tumatakbo para sa promotion. Tumatakbo para sa ibang tao. Sa huli, bumalik ako at nagbukas ng launchpad. Mas maliit ang kita, pero bawat araw, gumigising ako at nararamdaman ko na may natulungan akong tao. Nakinig ako hanggang sa matapos siya. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. At ikaw, kuya? Tanong ni Nico. Gusto mo bang tumakbo o tumulong? Itinaas ko ang kamay ko para takpan ang mukha ko. Ang mga imahe ng mga magulang ko, ang mga kaibigan ko sa Stanford. Ang sarili ko sa salamin ng hotel, 6 na araw na ang nakalipas ang taong nangungutya sa Pilipinas. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ko ang email mula sa Google, nag-type ako ulit, Dear Michael, thank you so much for the incredible opportunity. After careful consideration, I have decided to withdraw my application. I have found something more valuable here in the Philippines. I wish the team all the best. Sincerely, Jacob Maclon. Pinindot ko ang send. Nanginginig ang kamay ko hanggang sa nalaglag ang cellphone ko. Tinapik ako ni Nico sa balikat ng mahina. Maligayang pagdating sa bago mong bahay, kuya. Umiyak ako sa Root Coffee Shop sa unang pagkakataon. Ngunit ito ang pinakamagaan na pag-iyak sa buhay ko. Tumigil ang ulan sa labas. Sumikat ang araw sa pamamagitan ng ulap at tumama sa basang kalsada. Itinaas ko ang kamay ko sa langit. Salamat sa pagpapaligaw sa akin. Ngumiti si Nico. Ang pagkaligaw na nagdulot ng totoong daan iyan ang himala, kuya. Tumayo ako ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam kong tama ang pinili ko. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa katanyagan, kundi dahil sa puso ko. Umalis ako sa coffee shop. Tumigil na ang ulan. Magulo pa rin ang Maynila pero ngumiti ako sa kaguluhang iyon dahil alam kong may tumitibok na puso na naghihintay sa akin sa kaguluhang iyon. Noong gabing iyon, hindi ako bumalik sa hotel. Dinala ako ni Nico sa tabing ilog ng Pasig, malapit sa Intramuros. Ang mga ilaw mula sa mga lumang gusali ay sumasalamin sa tubig. Hindi maraming turista. Filipino lang ang nakaupo, kumakain ng lechon at adobo. Bumili si Nico ng isang tray ng pansit at lechon kawali para sa akin. Kumain ako. Umiyak ako ulit. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa pakiramdam ng pag-uwi. Alam mo ba, kuya? Mahinang sabi ni Nico. Naisip ko rin tulad mo. Akala ko, ang tagumpay ay tinan-tinan figure na sweldo, RSU stocks, bahay sa San Francisco. Pero nang naroon na ako, nalulungkot ako hanggang sa gusto kong mamatay. Lahat doon ay magaling, pero walang nagtatanong kung kumain ka na ba ngayon. Tumango ako. Naalala ko, sa Stanford, sinabi ng professor ko na kung hindi ako makakapasok sa Google o Facebook, lagot ang buhay ko. Naniniwala ako noon. Kinuha ni Nico ang cellphone niya at nagpakita ng litrato ng mga ulila na kakakuha lang ng pagkain mula sa food donation app. Nakangiti ang mga bata, hawak ang kahon ng pansit at adobo. Ito ang KPI ko, sabi niya. Hindi valuation na milyon. Tiningnan ko ang litrato ng matagal. Nagtango ako sa litrato ng mga bata sa cellphone. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-FaceTime ako sa mga magulang ko. Alas 3 AM sa California. Sumagot ang nanay ko. Nakita ko ang likod ng kwarto kung saan ako lumaki. Jacob, nasaan ka? Bakit hindi ka pa bumabalik sa kwarto? Huminga ako ng malalim. Ma, hindi na po ako babalik. Tahimik siya. Pumasok ang papa ko sa frame. Nakasuot ng nightgown. Anak, ano ang sinasabi mo? Tinatanggihan ko na po ang Google. Mananatili ako sa Pilipinas. Ngayon ko lang po nahanap ang hinahanap ko. Nagtinginan ang mga magulang ko. Umiyak ang nanay ko. Pero ang papa ko, kalmado ang boses. Sigurado ka ba, anak? Tumango ako at ini-turn ang kamera sa Intramuros. Dito, tinuruan ako na ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pagtakbo ng pinakamabilis, kundi ang dahan-dahang paglalakad at walang sinumang maiiwan. Ngumiti ang papa ko. Sa unang pagkakataon, kung masaya ka, anak, ipinagmamalaki ka namin.
Itinaas ng nanay ko ang kamay niya sa kamera. Mag-iingat ka anak. Magpapadala ako ng bigas sa iyo. Umiyak ako, yakap ang cellphone. Tinapik ako ni Nico sa likod ng mahina. Bukas dadalhin kita sa isang tao na naghahanap ng co-founder. Gumagawa sila ng app para tulungan ang mga may special needs na matuto mag-code. Kailangan nila ng isang tao na nakakaintindi sa American system. Tumawa ako sa gitna ng luha. Handa na ako. Noong gabing iyon, naglakad ako pabalik sa hotel mag-isa. Nagsimulang umulan ulit. Hindi ako nag-umbrella. Itinaas ko ang mukha ko sa ulan. Hinayaan kong hugasan nito ang lahat ng lumang pag-iisip. Kinuha ko ang cellphone ko. Binago ko ang bio ko sa LinkedIn. Mula sa CS Stanford Google Intern 2024, Gina Wakong, Learning to Build for People Not Valuation Manila. Pinindot ko ang save at nagtango ako sa kalangitan ng Maynila ulit. Alam kong ang himala ay hindi ang pagkuha ng trabaho sa Google, kundi ang lakas ng loob na tanggihan ito para sa isang bagay na sinabi ng puso ko na tama. Naglakad ako papasok sa kwarto, humiga sa kama, at natulog ng mahimbing, walang panaginip. Kasi nagsisimula pa lang ang totoong panaginip ko. Bagong umaga, nagising ako dahil sa tuloy-tuloy na notification ng cellphone. Punong-puno ang screen ng mga mensahe mula sa mga kaibigan ko sa Stanford. 10 sila ang nagpadala ng text. Baliw ka ba? Tinanggihan mo talaga ang Google? Ano ang nangyari? Bumalik ka na. Huwag mong iwan ang future mo. Ngumiti ako. Hindi ako sumagot. Tumayo ako para maligo at magbihis. Ang puting t-shirt na may Philippine Eagle na logo na binili ko kahapon, shorts, tsinelas, at isang maliit na bag para sa laptop at passport. Nagpadala ng text si Nico, Kuya Jacob, dadalhin kita sa team na sinabi ko. Nasa True Digital Park sila. Ang team, Code for All. Naghihintay ang 10 special needs na bata. Sumagot ako. OTW na ako. Nag-grab ako sa huling pagkakataon bilang isang turista. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang bank app. Inilipat ko ang pera na ipinadala ng mga magulang ko para sa ticket pabalik at ginamit ko ito para mag-book ng Filipino language course sa isang language school sa Maynila. 3-month course. Magsisimula sa susunod na buwan. Pinindot ko ang book at nagtango ako sa cellphone ko ng mahina. Nakarating ako sa True Digital Park. Matataas na gusali pero puno ng halaman at study corner sa loob. Naghihintay si Nico kasama ang isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng blue t-shirt na nakasulat, I code with my heart. Nagtango ang bata sa akin. Magandang araw po Kuya Jacob. Ako po si Bim, 12 taong gulang. Autistic po ako, pero kaya ko pong mag-code ng Python. Lumuhod ako para maging pantay ang mata namin. Nagtango ako pabalik. Magandang araw Bim. Nagsisimula pa lang akong mag-aral ng Filipino. Tulungan mo akong magturo, ha? Ngumiti si Bim ng malapad. Sa loob ng conference room, mayroong 9 pang special needs na bata. Ang ilan ay may Down syndrome, ang ilan ay autistic, ang ilan ay bingi. Pero lahat sila ay may laptop at nakangiti. Ang guro, si Ate Miyu, isang babae na may maikling buhok, ay nagtango sa akin. Maligayang pagdating kuya. Ngayon, gagawa tayo ng unang app nang magkasama isang app na tutulong sa mga special needs na bata na sabihin ang nararamdaman nila gamit ang larawan at tunog sa halip na salita. Naluha ako. Nagtango ako sa lahat ng nasa kwarto at nagsalita ng dahan-dahan. Akala ko, ang tagumpay ay mataas na sweldo, pero nagkamali ako. Ang tagumpay ay ang araw na natutulungan natin ang isang tao na ngumiti, pumalakpak ang lahat ng bata. Tumakbo si Bim at hinawakan ang kamay ko. Manatili ka sa amin ng matagal kuya. Yinakap ko si Bim ng mahigpit. Mananatili ako magpakailanman. Tanghali na at nag-code kami ng magkasama. Tinuruan ko ang mga bata tungkol sa algorithm. Tinuruan ako ng mga bata tungkol sa pasensya at pagmamahal. Kinagabihan, dinala ako ni Nico sa bahay niya para mag-dinner. Isang palapag na wooden house sa isang eskinita sa Tondo. Nagtango ang nanay ni Nico. Maligayang pagdating sa aming bagong anak Jacob. Tumawa ako hanggang sa lumuha ako. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel, inimpake ang lahat ng gamit ko sa isang bag at nag-check out. Lumipat ako sa isang murang boarding house malapit sa Launchpad 4,000 benes sa isang buwan. Binuksan ko ang cellphone ko. Nag-post ako ng litrato ko kasama ang mga bata sa LinkedIn. Ang caption, Today I start a new job. Salary, P0. But heart, 100%. Filipino miracle. Libo-libo ang nag-like.
May nag-comment na ito ang tunay na tagumpay. Isinara ko ang cellphone ko. Humiga ako sa matigas na kama ng boarding house pero natulog ako ng mahimbing. Kasi nararamdaman ko na nasa tamang lugar ako, sa tamang oras at sa tamang mga tao. Itinaas ko ang kamay ko sa kisame ng kwarto at bumulong ng mahina, "Salamat Pilipinas," sa pagbabalik sa isang batang Amerikano sa pagiging tao. 1 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa stage ng TEDx Manila. Ang parehong puting t-shirt na may Philippine Eagle na logo. Pero ngayon, may logo ng Code for All na nakaburda sa kaliwang dibdib. Sa likod ko, isang malaking screen ang nagpapakita ng larawan ng 10 bata na nakangiti, hawak ang sign na "We code the world together." Nakakasilaw ang spotlight, pero hindi na ako natatakot. Nagtango ako sa 3,000 audience at nagsimulang magsalita sa Filipino na may kaunting American accent. Magandang araw. 1 taon na ang nakalipas, isa akong batang Amerikano na tumawag sa Pilipinas na lupain ng pagkaantala. Akala ko ang tagumpay ay tipong libong na sweldo, trabaho sa Google at malaking bahay sa San Francisco. Pero ang isang nasirang eroplano ay nagpababa sa akin sa NAIA. Ang 7 araw na iyon ay nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Mahinang pumalakpak ang audience, nagpatuloy ako. Kinuwento ko ang tungkol sa batang nagtitinda ng sampaguita na hindi nagalit. Ang tungkol sa startup na nag-aayos ng totoong problema sa tens milyon. Ang tungkol kay Nico na piniling tumulong sa halip na valuation. Ang tungkol kay Bim na mas mabilis mag-code kaysa sa akin kahit na siya ay autistic. Tumigil ako. Itinaas ko ang mikropono. Umiyak ako nang hindi ko pinipigilan. Ngayon, ang Code for All ay may 1,000 special needs na bata sa buong Pilipinas. Ang app na ginawa namin ng magkasama ay na-download na ng 300,000 beses. At ang pinakamahalaga, sinabi sa akin ng lahat ng bata, "Kuya, masaya kaming gumising para mag-code araw-araw." Iyon ang pinakamahal na sweldo na natanggap ko. Tumayo ang audience at pumalakpak ng malakas. Nagtango ako sa stage at sinabi ang huling pangungusap. Ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pagtakbo ng pinakamabilis, kundi ang dahan-dahang paglalakad at walang sinumang maiiwan. Tinuruan ako ng Pilipinas niyan at gagamitin ko ang natitirang buhay ko para ipasa ang aral na ito sa lahat ng bata sa mundo. Nag-off ang ilaw, bumaba ako sa stage, tumakbo si Bim at yumakap sa binti ko. "Ang galing mo, kuya." Yumakap ako kay Bim nang mahigpit at tumingin kay Nico na nakatayo, nakangiti sa sulok ng stage. Noong gabing iyon, bumalik ako sa boarding house. Binuksan ko ang cellphone ko. Nag-FaceTime ako sa mga magulang ko. Nagtango ang nanay ko sa camera. "Ipinagmamalaki ka namin, anak." Nagpadala sa akin ang papa ko ng larawan ng bahay na dati ay walang laman, ngayon ay may sign na Jacob's Filipino Home. Sa loob, punong-puno ng larawan ko at ng mga bata. Ngumiti ako hanggang sa lumuha ako. Isinara ko ang cellphone ko. Naglakad ako sa balcony ng boarding house, nakatingin sa Maynila sa gabi na maliwanag pa rin. Itinaas ko ang kamay ko sa kalangitan at nagsalita ng mahina sa Filipino na mas maayos na. "Salamat sa pagbibigay sa isang batang Amerikano ng himala na tinatawag na Pilipinas at sa paghahanap ko sa sarili ko." Mahinang umihip ang hangin ng Maynila na tila sumasagot, "Maligayang pagdating sa bahay."